Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing banal na kasulatan sa araw na ito ay pinamagatan kong, "Di pa ba sapat na ubusin mo ang pasensya ng tao, na pati pasensya ng Diyos ay uubusin mo rin?" Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Isaias, ika-6 hanggang ika-8 kabanata. Tinawag ng Diyos si Isaiah upang maging isang pari. Sa taon ng pagkamatay ni Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Siya ay nakaupo sa kanyang luklukan, mataas at dakila, at ang buong templo ay napuno ng kanyang damit. Nakapaligid sa kanya ang mga nagniningas na nilalang na nakatayo. Bawat isa ay may 6 na pakpak. Tinatakpan ng bawat nilalang ang mukha nito ng 2 pakpak, at ang katawan nito ay may 2 at ginagamit ang 2 sa paglipad. Sila ay tumatawag sa isa't isa, "Banal, banal, banal, pinuno ng kanyang kaluwalhatian ang mundo." Ang tunog ng kanilang mga boses ay nagpayanig sa pundasyon ng templo, at ang templo mismo ay napuno ng usok. Sabi ko, "Wala na akong pag-asa. Ako ay napahamak dahil ang bawat salita na lumalabas sa aking mga labi ay makasalanan. At ako ay naninirahan sa gitna ng mga tao na ang bawat salita ay makasalanan. Gayunpaman, sa aking sariling mga mata, nakita ko ang Hari, ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat." Pagkatapos ay lumipad pababa sa akin ang isa sa mga nilalang, na may dalang nagniningas na uling na kinuha niya mula sa altar gamit ang isang pares ng sipit. Hinawakan niya ang aking mga labi ng nagniningas na uling at sinabi, "Dinampian nito ang iyong mga labi, at ngayon ang iyong pagkakasala ay nawala na, at ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na." Pagkatapos ay narinig kong sinabi ng Panginoon, "Sino ang ipapadala ko? Sino ang magiging mensahero natin?" Sagot ko, "Pupunta ako, ipadala mo ako." Kaya sinabi niya sa akin na pumunta at ibigay sa mga tao ang mga mensaheng ito. "Kahit gaano man kayo makinig, hindi ninyo maiintindihan. Kahit gaano pa kayo maghanap, hindi ninyo malalaman kung ano ang nangyayari." Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, "Gawing mapurol ang mga isipan ng mga taong ito. Bingi ang kanilang mga tainga at bulagin ang kanilang mga mata, upang hindi sila makakita o makarinig o makaunawa. Kung ginawa nila, baka bumaling sila sa akin at gumaling." Nagtanong ako, "Hanggang kailan magiging ganito, Panginoon?" Sagot niya, "Hanggang ang mga lungsod ay masira at mawalan ng laman, hanggang sa ang mga bahay ay mawalan ng tumitira, hanggang sa ang lupain mismo ay isang mapanglaw na naaksayang lugar."
Ipapadala ko ang mga tao sa malayo at gagawin kong tiwangwang ang buong lupain. Kahit na ang isa man sa 10 tao ay mananatili sa lupain, siya rin ay lilipulin. Siya ay magiging tulad ng tuod ng isang puno ng oak na tinabas. Ang tuod ay kumakatawan sa isang bagong simula para sa bayan ng Diyos. Isang mensahe para kay Haring Ahaz. Nang si Haring Ahaz, anak ni Jotam at apo ni Uzzias, ang namuno sa Huda, sumiklab ang digmaan. Sina Rezin, hari ng Syria, at Pekan na anak ni Remalias, hari ng Israel, ay sumalakay sa Jerusalem, ngunit hindi nila ito nakuha. Nang ang balita ay dumating sa hari ng Huda na ang mga hukbo ng Syria ay nasa teritoryo na ng Israel, siya at ang lahat ng kanyang mga tao ay labis na natakot, kaya't sila'y nanginig tulad ng mga punong kahoy na nanginginig sa hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaias, "Isama mo ang iyong anak na si Shear-Jashub at salubungin mo si Haring Ahaz. Makikita mo siya sa kalsada kung saan nagtatrabaho ang mga gumagawa ng tela, sa dulo ng kanal na nagdadala ng tubig mula sa nakatataas na lawa. Sabihin sa kanya na manatiling alerto, manatiling kalmado at huwag matakot o mangamba. Ang galit ni Haring Rezin at ng kanyang mga taga-Syria at ni Haring Peka ay hindi mas papanganib kaysa sa usok mula sa 2 nagbabagang kahoy. Ang Syria kasama ang Israel at ang hari nito ay gumawa ng isang pakana. Balak nilang salakayin ng Huda, takutin ang mga tao na sumama sa kanila, at pagkatapos ay ilagay ang anak ni Tabiel sa trono. Ngunit ako, ang Panginoon, ay nagsasabi na hindi ito mangyayari kailanman. Bakit? Dahil ang Syria ay hindi mas malakas kaysa sa Damascus, ang kabisera ng lungsod, at ang Damascus ay hindi mas malakas kaysa kay Haring Rezin. Kung tungkol sa Israel, sa loob ng 65 taon, ay mawawasak ito upang mabuhay bilang isang bansa. Ang Israel ay hindi mas malakas kaysa sa Samaria, ang kabiserang lungsod nito, at ang Samaria ay hindi mas malakas kaysa kay Haring Peka. Kung ang iyong pananampalataya ay hindi mapananatili, hindi ka makapagtitiis. Ang tanda ni Emmanuel. Ang Panginoon ay nagpadala ng isa pang mensahe kay Ahaz. Hingin mo sa Panginoon mong Diyos na bigyan ka ng tanda. Maaari itong magmula sa kaibuturan ng mundo ng mga patay o mula sa itaas sa langit. Sumagot si Ahaz, "Hindi ako hihingi ng senyales. Tumatanggi akong ilagay sa pagsubok ang Panginoon." Sumagot si Isaiah, "Makinig ngayon mga inapo ni Haring David. Di sapat na mabuti para sa inyo na ubusin ang pasensya ng mga tao. Pati ba ang pasensya ng Diyos ay kailangan din ninyong ubusin? Kung gayon, ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng isang tanda. Ang isang dalagang nagdadalang tao ay magkakaroon ng isang anak na lalaki at tatawagin siyang Emmanuel."
Sa oras na siya ay nasa hustong gulang na upang gumawa ng kanyang sariling mga desisyon, ang mga tao ay iinom ng gatas at kakain ng pulot. Bago pa man sumapit ang panahong iyon, ang lupain ng 2 haring iyon na sumindak sa inyo ay masisira na. Dadalhan kayo ng Panginoon sa inyong bayan at sa buong maharlikang pamilya ng mga araw ng kabagabagan, na mas masahol pa kaysa sa alinmang dumating mula nang humiwalay ang kaharian ng Israel sa Huda. Dadalhin niya ang hari ng Assyria. Pagdating ng panahong iyon, sisipol ang Panginoon bilang hudyat para sa mga Ehipsyo na pumarito tulad ng mga langaw mula sa pinakamalayong mga sanga ng Nilo, at para sa mga Assyria na magmumula sa kanilang lupain na parang mga pukyutan. Mabagsik nilang kukuyugin ang mga lambak at ang mga kuweba sa mga bato, at tatakpan nila ang bawat matitinik na palumpong at bawat pastulan. Pagdating ng panahong iyon, uupa ang Panginoon ng barbero mula sa kabilang ibayon ng Euphrates, ang emperador ng Assyria, at aahitin niya ang inyong mga balbas at ang buhok sa inyong ulo at katawan. Pagdating niyan, kahit isang batang baka o 2 kambing lang ang nailigtas ng isang magsasaka, bibigyan nila ng napakaraming gatas na makukuha niya ang lahat ng kailangan niya. Oo, ang iilang natitira sa lupain ay magkakaroon ng gatas at pulot na makakain. Pagdating ng panahong iyon, ang maiinam na ubasan, bawat isa na may 1,000 baging, at bawat isa na nagkakahalaga ng 1,000 pirasong pilak, ay tutubuan ng mga tinik at dawag. Ang mga tao ay pupunta doon para mangaso, gamit ang mga busog at palaso. Oo, ang buong bansa ay mapupuno ng mga dawag at tinik. Ang lahat ng mga burol, kung saan minsang tinanim ang mga pananim, ay mapupuno ng mga tinik na walang sino man ang pupunta doon. Ito ay magiging isang lugar kung saan nanginginain ang mga baka at tupa. Ang anak ni Isaias bilang tanda sa bayan. Sinabi sa akin ng Panginoon, kumuha ng malaking piraso ng panulat at isulat ito sa malalaking titik. Mabilis na pagnakawan, mabilis na pandarambong. Kumuha ka ng 2 mapagkakatiwalaang lalaki, ang saserdoteng si Urias at si Zacarias na anak ni Jeberechias, upang maglingkod bilang mga saksi. Makalipas ang ilang panahon ay nabuntis ang aking asawa. Nang ipanganak ang aming anak, sinabi sa akin ng Panginoon, pangalanan siyang dagling magnakaw, mabilis mandambong. Bago pa maghustong gulang ang bata para sabihing mama at tatay, lahat ng kayamanan ng Damascus at lahat ng samsam ng Samaria ay dadalhin ng hari ng Assyria. Ang hari ng Assyria ay parating na. Ang Panginoon ay muling nagsalita sa akin. Sabi niya, sapagkat tinanggihan ng mga taong ito
ang tahimik na tubig ng batis ng Shiloah at nanginginig sa harap ni Haring Rezin at ni Haring Peka. Ako, ang Panginoon, ay pararatingin ng emperador ng Assyria at ang lahat ng kanyang hukbo upang salakay ng Huda. Sila ay uusad na gaya ng baha ng ilog Euphrates na umaapaw sa lahat ng pampang nito. Wawalisin nila ang Huda sa isang baha, palulubugin at tatakpan ang lahat. Kasama natin ang Diyos. Ang kanyang nakabukang mga pakpak ay nagpoprotekta sa lupain. Magsama-sama sa takot kayong mga bansa. Makinig kayong mga malalayong bahagi ng mundo. Humanda sa pakikipaglaban ngunit matakot. Oo, maghanda ngunit matakot. Gumawa ng inyong mga plano, ngunit hindi sila magtatagumpay. Pag-usapan ang lahat ng gusto ninyo, ngunit lahat ng ito ay walang kabuluhan dahil kasama namin ang Diyos. Binalaan ng Panginoon ang propeta. Sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan, ay binalaan ako ng Panginoon na huwag sundin ang daan na tinatahak ng mga tao. Sabi niya, huwag sumali sa mga pakana ng mga tao at huwag matakot sa mga bagay na kanilang kinatatakutan. Alalahanin mong ako, ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, ay banal. Ako ang dapat mong katakutan. Dahil sa aking kahangahangang kabanalan, ako ay parang bato na natitisod ng mga tao. Para akong isang bitag na huhuli sa mga tao, sa mga kaharian ng Huda at Israel, at sa mga tao ng Jerusalem. Marami ang matitisod, mahuhulog sila at madudurog. Sila ay mahuhuli sa isang bitag. Babala laban sa pagkonsulta sa mga patay. Kayo, aking mga alagad, ay dapat bantayan at ingatan ang mga mensahe na ibinigay sa akin ng Diyos. Ikinubli ng Panginoon ang kanyang sarili sa mga tao, ngunit ako ay nagtitiwala sa Kanya at inilalagay ang aking pag-asa sa Kanya. Kasama ko ang mga anak na ibinigay sa akin ng Panginoon. Ang Panginoon na makapangyarihan, na ang trono ay nasa bundok ng Zion, ay ipinadala tayo bilang mga buhay na mensahe sa mga tao ng Israel. Ngunit, sasabihin sa inyo ng mga tao na humingi ng mga mensahe mula sa mga manghuhula at mga daluyan na humuhuni at bumubulong. Sasabihin nila, kung tutuusin ng mga tao ay dapat humingi ng mga mensahe mula sa mga espiritu at sumangguni sa mga patay sa ngalan ng mga buhay. Dapat ninyong sagutin ang mga ito. Makinig sa itinuturo sa inyo ng Panginoon. Huwag makinig sa mga daluyan. Ang sinasabi nila sa inyo ay walang maidudulot na mabuti sa inyo. Isang panahon ng ligalig. Maglalakbay ang mga tao sa lupain, pinanghihinaan ng loob at nagugutom. Sa kanilang gutom at galit ay isusumpa nila ang kanilang hari at ang kanilang Diyos.
Pwede nilang tingalain ang langit o titigan ng lupa. Ngunit wala silang makikita kundi kaguluhan at kadiliman. Nakakatakot na kadiliman kung saan sila itinataboy. Walang paraan para makatakas sila sa panahong ito ng kaguluhan. Ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.